Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video. Maricel Soriano, inamin na pag-aari niya ang condo unit na nabanggit sa PDEA Leaks. At inamin ng aktres na si Maricel Soriano na pagmamayari niya ang condominium unit na nabanggit umano ng PDEA noong document leaks. Pero paglilinaw nito na ibenta na ang nasabing unit noong 2012 at hindi na niya totoo ang paratang na gumagamit siya ng illegal na droga na binubugbog niya ang dating mga kasambahay. At panoorin po natin ang buong detalye guys. Alright, no other further ado. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa issue kaugnay ng kontrobersyal na PDEA Leaks, humarap ang aktres na si Maricel Soriano na umano'y isa sa mga high-profile personalities na kasama sa nag-leak na dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency na sinasabing sangkot sa illegal drug trade. Sa pagdinig ng Senado, inamin ng aktres na siyang may-ari ng condominium unit sa Makati City na nakasaad sa address na umano'y pre-operation report ng PDEA na may petsang March 11, 2012. Ngunit ibinenta niya umano ang naturang unit noong ding taong 2012. Batay sa umano'y nag-leak na dokumento ng PDEA, sinasabing may grupo ng showbiz at political personalities ang madalas na gumagamit ng illegal na droga sa loob ng Unit 4C Rizal Tower Building sa Rockwell, Makati City. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po, nabenta ko na ko yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year naalala ko. So bininta mo na after 2012? Binenta ko po siya noong 2012. Yun lang po ang naalala ko. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46-C. Opo. 2012 bininta mo. Yes, sir. Hiniling ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Soriano na hanapin ang deed of sale at magsumiti ng kopya sa komite. Samantala, itinanggi rin ng aktres ang umano'y paggamit niya ng cocaine noong 2011 at umano'y pambubugbog sa dalawa niyang kasambahay. Una-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Ano ko naman po bububugin, dalawa po sila. Magkakaroon ng isa pang pagdinig ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng tinaguriang PDEA Leaks sa May 13, 2024. Kasama naman sa ipinatatawag sa susunod na hearing ang management ng condominium unit sa nag-leak na dokumento ng PDEA. Bernard Dadis, TV News. Alright, napanood po natin at napakinggan dito sa ating kay Maricel Soriano. Inamin na hindi niya pag-aari ang kondo noong 2012 pa na ibenta dito sa PDEA Leaks. Alright, salamat sa inyong lahat and peace out.